What's up guys? Kumusta kayo? It's me again, Joseph Kate. So for today's video guys, let's talk about ano yung gagawin nyo kapag nakalimutan nyo yung login details nyo sa My SSS. Kasi alam nyo ba ngayon guys, SSS may bago na siyang app or website na kung saan doon na kayo magpa-file lahat kung balak nyo mag-loan at saka makikita nyo lahat ng contributions doon kung hinuhulugan ba ng pinagtatrabahuan ninyo yung SSS account number ninyo. Kaya naman kung nakalimutan nyo yung password or username, nasa tamang video kayo kasi ituturo ko kung paano ma-retrieve yung username or password ng inyong My SSS account. Pero bago yun, nais muna kitang imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ko kung bago ka pa lang kasi marami pa po akong isi-share ng mga tutorials, knowledge, and experience of mine in the future. Kaya naman huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga vlogs na i-upload ko. Yun lang po at sobrang maraming salamat po. So ayan, nakikita nyo guys, sign in to your account, invalid user ID or password. It's because nakalimutan mo yung login details. So ang kailangan nyo gawin guys is i-click nyo yung forgot password na nakikita nyo. Ayan. Pagka-click nyo yan, lalabas to. My.sss, forget user ID or password. Please select an account on which you want to change password. So, ito guys, ito yung sure na paraan para ma-retrieve nyo talaga yung password at saka username. Since member kayo guys, dito kayo sa member. Kasi yan, member-employer. So, yung employer, para yun sa mga company owner. Yung mga naguhulog ng SSS ninyo. Ngayon, since member kayo, dito kayo sa member. Pagka-click nyo ng member guys, ayan, nandito na tayo sa forgot user ID password, step 1. Hanggang step 4 po itong process na ito. So, unahin nyo guys is choose one of the options below. Multi-factor authentication. Number 2 is yung security questions. Ngayon, dito kayo sa multi-factor authentication. Huwag kayo sa may security questions. Kasi minsan, nakakalimutan nyo rin yung security questions guys. So, much better, dito na kayo sa multi-factor authentication para padalang kayo ng OTP to validate your change password request. Choose one of the options below. Then, i-click nyo yung arrow sign na yan para mag-proceed siya. Forgot user ID or password. So, ngayon nasa step 2 na kayo guys. Enter account details. CRNSS number. So, ano nga ba yung ibig sabihin na to guys? Sa may E1 form ninyo, nung pag-open nyo ng SSS ninyo, may nakalagay doon na SSS number. Yun yung ilalagay nyo dito. Pagka-input nyo, mag-check yan kung na-verified na tama yung details na nalagay ninyo. Kung na-detect ng system na may record doon yung SS number na yan. Then, i-click nyo yung arrow na yan para mag-proceed sa step 3. Ngayon, since multi-factor authentication yung pinili ninyo, lalabas dito is one-time PIN through SMS. So, ngayon, i-click nyo yung mobile number na nakalink doon sa SSS account niyo para magpadala ng OTP. Ayan, nakikita nyo, enter one-time PIN. 452. So, 5 minutes kasi yung validity ng pinadalang one-time PIN nila. Ngayon, since pagkadating na, i-input nyo yung 6 digits PIN dyan, then click nyo yung proceed. Pagka-click nyo ng proceed guys, dediretso ngayon yan sa forgot user ID password step 3. So, nasa step 3 na kayo ngayon. Please enter your new password and confirm password. So, kung napapansin nyo guys, din-display na niya yung user ID, which is, ayan, tinakpan ko lang kasi confidential siya. Ngayon, para makapag-login kayo sa My SSS portal, kailangan nyo gumawa ng panibagong password. Nakalagay dito, user ID. Yun yung user ID nyo kasi kung nakalimutan nyo yung user ID, makikita nyo rin dito. User ID, ayan, then new password, confirm new password. Ano nga ba yung ibig sabihin yan? Ngayon, gagawa kayo ng panibagong password at huwag nyo nang kakalimutan guys para hindi na kayo mahirapan mag-login sa My SSS website. So, create kayo ng password and nakita nyo, the password length is 8 to 20 characters and must contain at least 1 lowercase letter, 1 capital letter, 1 number, and 1 special character. Ngayon, number of characters, lowercase letter, capital letter, number, special character. So ngayon, ano nga ba yung ibig sabihin yan guys? Kasi kapag nag-create kayo ng password na hindi present kung ano yung instruction dyan, hindi siya magpo-push through. Ibig sabihin, hindi siya mapo-proceed. Ngayon, kailangan yung isa lang alang na dapat may 1 capital letter, tapos may lowercase letter. Ano nga ba yung lowercase? Yung small letter A, small letter B, di ba? May big letter A, small letter A. So dapat may small letter, may small letters, at saka may capital letter din. Then may number, of course. Tapos, a special character. Ano nga ba yung special character? Like asterisk, underscore, dash. Yun yung sinasabing special character. Ngayon, pagkagawa nyo ng panibagong password, mag-check yan, guys. Ngayon, i-confirm nyo siya. Dapat, kung ano yung ginawa nyo dun sa new password, ganun din sa confirm new password. Dapat magkaparehas sila. Kasi kung hindi nyo rin siya makiklik ulit. Kaya dapat, parehas talaga siya. Then,
Since confirmed na siya, tama naman yung nalagay nyo, i-click nyo yung arrow na nasa right side, na nasa kanan. Ngayon, nakalagay, are you sure you are about to change your password? Of course, i-yes nyo lang siya. Pagka yes, nandito na tayo sa step 4, your password has been updated successfully. You may now log into your account. So ngayon guys, completely change na yung password ninyo sa MySSS. Ganun lang siya kabilis. Mabilis lang. At saka yung username, nakita nyo na rin. Na-retrieve nyo na rin. Kasi hindi talaga maiiwasan guys. Minsan, nakakalimutan talaga natin yung username at saka password ng account natin. Kaya naman, good thing, ito, sa way na to, malalaman nyo talaga kung ano yung username at saka makakapag-change password kayo para makapag-login na sa portal ni MySSS. Ngayon, to check your new password na ginawa, redirect kayo ngayon sa may login page ni SSS. Sign in to your account. User ID, type mo yung user ID na nakita kanina, kung ano yon, tapos yung new password na ginawa ninyo. Pagka-input nyo, sign in nyo lang. Pagka-sign in guys, manghihingi ng OTP ulit. Verification na ikaw mismo yung nagsa-sign in dyan. Tapos, i-click nyo lang yan, one-time pin through SMS. Pagka-click nyan, ayan, nakikita nyo, dyan yung ita-type. Pagka-type nyo, ayan na siya, click nyo yung login. Then, andito yung OTP guys, nakikita nyo, ayan. Pagka-click nyo yan, pagka-input nyo, then okay naman yung OTP, tama naman yung pagkalagay, malalagin kayo ngayon. Tapos magdi-display ito, data privacy notice, i-scroll down nyo lang kasi mahaba-haba yan kung babasahin natin, then i-agree nyo lang. Pagka-agree nyo, ayan, makikita nyo na yung pangalan ninyo, yung SSS number, tsaka yung kung kailan kayo nag-login, and then kung magkano yung contribution ninyo sa account ninyo. So ngayon, nandito na kayo ngayon, nakapag-login na kayo sa MySSS online portal. Ganun lang kabilis. So ito guys, tip lang. Kapag nagla-login kayo sa MySSS online platform, dapat huwag niyong kakalimutan yung login details ninyo kasi yun talaga yung kailangan para makapag-process kayo ng salary loan, maternity claims, at kung ano-ano pang kailangan yung i-process para ma-check yung contribution sa account ninyo, kung may hinuhulog ba. Dapat huwag na huwag niyong kakalimutan yung login details para lagi niyong ma-access anytime, pwede niyong ma-monitor yung SSS account number ninyo. At pwede kayo makapag-file ng loan, doon din kayo pwede magbayad ng loan, makikita nyo kung qualified na kayo for loans and anything. Andun na lahat, napaka-convenient na ngayon ng SSS. Kasi through online, pwede na kayo makapag-apply ng loan, hindi nyo na kailangan pumunta sa branch para mag-apply at hindi nyo na kailangan pumila ng pagkahaba-haba. Ganun siya. Ito yung updated tutorials guys kasi nais kong i-share sa inyo para naman ma-access nyo ulit yung MySSS account online ninyo. Kasi para makapag-file kayo ng loan at saka ma-check nyo kung updated ba yung contribution sa SSS account ninyo. Para na rin kampante kayo kasi ang hirap nyan guys na hindi nyo alam na kung ano yung nangyayari sa account ninyo sa SSS, kung hinuhulugan ba or what. Tapos, hindi lang yan, makikita nyo kung gusto nyo mag-file ng salary loan at saka ng another services na ino-offer ng MySSS online. So I think that's all for now. Thank you so much for watching. It's me again, Joseph Kate. Don't forget to subscribe for more videos. Bye-bye! Sana may na-share ako.